Magandang araw po mga ka-recap. Maligayang pagbabalik po sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Hunter Baphomet. Habang nag-uusap na si Min Woo, Reaper, at si Dr. Kim Yoon-sun, ay dumating si Minerva at sumali din sa kanilang usapan. Ayon kay Minerva, para maging kilala ang guild nila ay kailangan ni Hunter Baphomet na mas lumakas pa. Ang pagkakaroon ng malakas na hunter na magre-representa sa isa guild ay mahalaga. Katulad ni Valkyrie ng Arc Guild, at Van Gogh ng Nebula Guild. Para mangyari daw ito ay kailangan ni Hunter Baphomet maging S-rank. Alam niya ang isang lugar na makakatulong para maging S-rank si Min Woo. Ang colony. Ano kaya ang lugar na colony at bakit biglang tumutol ang doktor sa mungkahi ni Hunter Minerva? Ayon sa doktor ang lugar na ta ay masyadong delikado at halos masama ang impluensya sa mga hunters. Ang iba ay naaadik sa pakikipaglaban. Minsan, ang mga hunter pa mismo ang naglalaban doon dahil lamang sa maliit na bagay. At ang pinakamasama sa lahat ay maraming hunter ang namatay sa unang mga araw pa lang nila sa colony kaya hindi daw dapat pumunta si Min Woo doon. Pero di nakinig si Min Woo at tinanong kung magiging malakas ba talaga siya kapag pumunta doon. Lalakas daw siya, sagot ni Minerva. Sa kabilang banda naman ay ginawa ni Hunter Ella ang makakaya niya para magamot si Hunter Varg matapos ang duelo nila ni Min Woo. Kahit daw mukhang maayos na siya ay kailangan niya pa rin pumunta sa ospital para masigurado. Napangiti lang ang dating asawa ng doktor at umalis na rin si Hunter Ella, pero pagkaalis niya ay biglang sinipa ng lalaki si Hunter Varg. Pinagalitan niya si Hunter Varg dahil pinahiya niya ang Guardian Guild sa pinakita niya. Humingi ng tawad si Hunter Varg pero hindi nakinig ang lalaki. Hindi daw nito mapapahupa ang kanyang galit. Nakiusap si Hunter Varg pero sinakal pa rin siya ng lalaki. Mabuti na lang at dumating si team manager Ma Song-on at pinigilan ito. Mukhang naiintindihan na daw ni Hunter Varg ang mensahe niya kaya huwag na niya nitong palalain, saad ni Song-on. Biglang tumakbo si Hunter Varg sa takot. Binati ng lalaki si Ma Song-on, narinig niya daw na sa gobyerno na ito ngayon nagtatrabaho, sayang ang talento niya. Sinabi ni Song-on na mukhang minamaliit niya ang kanyang trabaho. Humingi naman ng paumanhin ang lalaki at yayayain niya sanang magtsaa si Song-on pero biglang may tumawag sa lalaki. Galit na galit ang tumatawag dahil nagkita na naman daw ang lalaki at ang kanyang dating asawa. Sinabi ni Song-on na mukhang hindi pa rin nagbabago ang asawa ng lalaki. Nagpaalam na ang lalaki at nagmamadaling umalis. Sinabi ni Song-on ng pag-ulong na tuso talaga ang lalaking iyon. Bigla namang sumulpot ang doktor at tinanong kung sino ang tuso. Nagulat si Song-on nang makita ang doktor. Ano daw ang ginagawa niya dito? Sinabi ng doktor na yan rin sana ang itatanong niya kay Song-on. Ayon kay Song-on ay may importanteng meeting lang siya sa hotel at nalamang nag-host ang Defiance Guild ng party kaya naisipan niyang dumaan. Mabuti na lang daw at nandito siya, saad ng doktor. Kailangan nilang pigilan si Cha Min Woo. Balak pumasok ni Min Woo sa colony. Kailangan daw nilang pigilan si Min Woo na pumasok sa impyernong yon. Pero sinabi ni Song-on na mukhang hindi masamang desisyon ang pumasok sa colony. Dahil siguradong lalakas siya kapag pumunta siya doon. Sumunod na araw, sa isang coffee shop, ay nagkita si Min Woo at si Hunter Fanes. Tinanong ni Min Woo kung ano daw ang meron sa kanyang suot. Ayon kay Hunter Fanes ay nagtatrabaho siya ngayon. Anong trabaho daw ito? Nalilitong tanong ni Min Woo. Biglang may lumapit na mga fans kay Hunter Fanes at nagpa-picture. Masayang pumayag naman si Hunter Fanes. Tinanong ni Min Woo kung ano ang ibig sabihin nito. Ayon kay Fanes ay mga fans niya ang mga yon. Inanunsyo niya sa kanyang fan site na pupunta siya ngayon dito sa coffee shop. Tinanong ni Min Woo kung alam naman daw ba nila na lalaki siya. Nabuga ni Min Woo ang kape sa sagot ni Fanes. Alam daw ng mga fans niya na lalaki siya. Ayon kay Min Woo ay itigil na nila ang walang kwentang bagay. Pag-usapan na nila ang pinatrabaho sa kanya. Natagpuan daw ba niya si Loki? Natagpuan niya daw ito pero binago niya ang kanyang panlabas na katangian. Pinakita ni Fanes ang larawan ni Loki. Isa na namang siyang leader ng kulto at kinulayan niya din ang kanyang buhok. Ang masamang balita ay nang pinahanap daw siya ni Min Woo ay nagsimula siyang magtago muli. Pero huwag daw siyang mag-alala dahil kaya ng kanyang mga dedikadong fans na mahanap ito. Ang ikalawang pinapahanap niya daw ay hindi niya maintindihan. Ano daw ang larawang ito?
Kahit detalyado ang pagkakaguhit ay hindi niya pa rin ito maintindihan. Sa isip ni Minwoo ay ito ang kanyang unang misyon. Ang mentor. Sa huli ay bigo sila sa paghuli sa mastermind ay wala rin silang nakuhang impormasyon. Kung tama daw ang hinala ni Team Manager Song-on, ay siguradong isang necromancer ang mastermind. Sinabi ni Fanes na kung necromancer nga ang hinahanap nila ay mas malaki ang tsansa nilang makikita ang mastermind dahil katangi-tangi ang class na ito. Napansin ni Minwoo na mukhang magaling si Fanes sa kanyang trabaho. Bago daw siya tumakas sa kanila ay puno siya ng reklamo na hindi siya susunod sa kanila ni Beelzebub pero ngayon ay parang nag-iba siya, wala naman daw siya sigurong pinagsabihan ng tungkol sa tunay na pagkatao niya, tanong ni Minwoo kay Fanes. Hindi makasagot si Fanes sa tanong ni Minwoo. Noong nagkita si Fanes at Song-on ay sinabi lahat ni Fanes ang natuklasan niya kay Minwoo. Na siya si Baphomet ang boss ng tower. Biglang natawa ng malakas si Song-on sa sinabi ni Fanes. Nainis naman si Fanes dahil walang naniniwala sa kanya. Pero sinabi ni Song-on na naniniwala siya sa lahat na sinabi ni Fanes. At parang minamanipula sila ng nakatagong nilalang. Ibinili ni Song-on kay Fanes na kailangan niyang tulungan si Minwoo. Ayaw sana ni Fanes dahil halimaw daw ang taong yon. Pero sinabi ni Song-on na nagkataon na malaki ang utang na loob niya sa halimaw na yon. Bigla namang nakatanggap ng tawag si Minwoo galing sa doktor. Ano naman daw kaya ang kailangan niya? Sa kabilang kanto naman ay nandoon lang si Yuri, aka Valkyrie kasama ang guildmaster ng Art Guild. Nag-uusap sila tungkol sa mga proyektong gagawin ni Yuri pero tila hindi nakikinig si Yuri sa mga sinasabi ni Echidna. Naiinis na si Echidna pero hindi niya lang pinapakita. Wala daw siyang magagawa dahil si Valkyrie ang star ng kanilang guild. Sinubukan pang kumbinsihin ni Echidna si Valkyrie na meron daw din silang photoshoot sa Boracay pero sinabi ni Valkyrie na ayaw niya itong gawin dahil tinatamad siya. Nagalit si Echidna dahil kapag nagpatuloy daw ito ay malalagpasan na siya ni Muse ng Lipium Guild. Pero sumuko na si Echidna. Bahala na daw siya kung saan siya pupunta ngayon basta siguraduhin niya lang na babalik siya dahil maraming naghihintay sa kanilang trabaho. Narinig din daw ni Echidna na magiging mentor muli si Valkyrie para sa mga baguhan sa colony. Sinabi ni Valkyrie na kailangan niyang maghanap ng pwedeng sumali sa kanilang guild at para matigil ang hindi pagkakaintindihan na babae lang ang sumasali sa kanilang guild. Pero sa totoo ay dalawa lang talaga ang lalaki sa kanilang guild at babae na ang lahat. Alam ni Echidna na ginagawa ito ni Valkyrie para sa guild pero mas mabuting itigil na niya ito dahil hindi nababagay sa mga batang katulad niya ang colony. Umalis na si Yuri at iniisip kung ano ang ibig sabihin ni Echidna na hindi daw nababagay sa mga batang katulad niya ang colony. Kahit ganito daw siya ay S-rank pa rin naman siya. Hindi niya inaasahang makita si Minwoo kasama si Dr. Yuon-san. Iniisip ni Yuri kung sino ang babaeng kasama ni Minwoo, baka girlfriend niya ito. Kaya palihim niyang sinundan niya si Minwoo at ang doktor. Naiinis naman si Minwoo dahil tinawagan lang daw siya para mamili ng damit. Namangha naman si Yuri sa ganda ng katawan ng doktor. Sinabi ng doktor na kailangan ni Minwoo ng mga bagong gamit sa kanyang paglalakbay kaya bilang isang guildmaster ay tungkulin niya daw ito. Narinig ito ni Yuri. Guildmaster lang pala at hindi girlfriend. Pero narinig niya rin na sa colony pupunta si Minwoo. Biglang bumalik si Yuri kay Echidna at sinabi na kailangan niyang pumunta sa colony. Sumunod na araw ay nagpaalam na si Minwoo sa kanyang kapitbahay at kay Suyon. Ibinili niya rin si Beelzebub sa kanya. Tinanong ni Suyon kung bakit hindi lumalabas si Beelzebub para magpaalam kay Minwoo. Sinabi ni Minwoo ay siguro dahil nagtatampo pa rin siya dahil hindi niya ito pinagbigyan. Ibinilin din ni Minwoo na siguraduhin ni Suyon na papasok sa paaralan si Beelzebub. Umalis na si Minwoo at ihahatid siya ng doktor. Pinipilit pa rin kumbinsihin ng doktor si Minwoo na huwag ituloy ang pagpasok sa colony. Mararating niya rin naman ang S-rank kahit hindi siya pumunta dito. Sinabi ni Minwoo na tatalon siya sa sasakyang kung hindi tatahimik ang doktor. Walang magawa si Yuon-san kung hindi ibilin kay Minwoo na kapag nakapasok na siya sa colony, tatandaan niya na wala siyang kakampi sa loob. Kailangan niya lang isipin na kailangan niyang makasurvive. Dumating na sila, sa lugar na puno ng tower. Ang colony, perpekto daw ito sabi ni Minwoo. Matapos ihatid si Minwoo ay bumalik na ang doktor sa kanyang ospital. Tinanong siya ng head nurse kung nag-aalala daw ba siya para kay Hunter Baphomet.
Sinabi ng doktor na natatakot siya na baka maganda ang ipapakita ni Minwoo sa colony. Parang hindi na daw aalis si Minwoo sa lugar na yon. Ginaya pa niya ang ekspresyon ni Minwoo. Paano daw siya hindi mag-aalala sa ganoong mga tingin? Sa colony naman ay makikita ang mga nagtataasang tower na hindi pa na-clear. Iba't ibang mga hunter ang makikita sa loob ng colony at bawat isa may sari-sariling agenda. Ang square of the colony, kung saan madalas nagkikita ang mga hunter. May 2 hunter na nagtatalo at tila magpapatayan na ang mga ito pero nagulat sila nang biglang may gustong sumali sa kanila. Umalis na lang ang 2 at natigil ang pag-aaway. Nadismaya naman si Minwoo dahil natapos kaagad. Akala niya ay mag-aaway na ang mga hunter na yun. Tama nga daw ang sabi sa kanya ng doktor. Madalas nagkakagulo at nag-aaway ang mga hunter kahit maliit na bagay lang at lahat ng hunter dito ay mga A-rank. At isa pang kapansin-pansin ay bitbit nila ang kanilang mga sandata na dapat ay nakatago lang sa kanilang inventory. Habang naglalakad si Minwoo ay biglang may tumapo ng kung anong bagay galing sa likuran niya at tinamaan ang hunter na nasa harap niya. Kinukutya nila ito dahil aalis sila sa colony. Tinatawag nilang losers ang mga hunter na aalis sa colony. Sa isip ni Minwoo, mataas ang pananaw ng mga tao sa mga A-rank hunters sa labas ng colony, pero dito sa loob, kahit pare-pareho sila ng rank ay nagkakaroon pa rin ng agwat sa kanilang mga skills. At kung aalis ka sa colony dahil nahihirapan ka ay tatawagin kang palpak. Gusto daw ni Minwoo ang lugar na ito. Bigla namang may tumawag kay Minwoo sakay-sakay ng isang ATV. Nandito lang pala siya, sila daw ay galing sa colony shelter. Ang lalaki ay si Kang Haro at ang babae naman ay si Kim Mi-joo. Hindi daw nila inasahan na iiwas si Minwoo sa kanila. Natanggap na daw nila ang report galing sa headquarters kaya sinundo na nila si Hunter Baphomet. Tinanong nila si Minwoo kung pamilyar na daw ba siya sa colony bago pumunta dito. Ayon kay Minwoo, ang alam niya lang ay dito parating lumalabas ang mga tower at ang mga tower na hindi pa nake-clear. Sinabi ng 2 na mukhang alam na ni Minwoo ang ibang dapat niyang malaman pero ituturo pa rin nila sa kanya kung paano nag-ooperate ang colony kaya bibigyan daw nila si Minwoo ng comprehensive briefing. Ang mga kwarto kung saan nananatili ang mga hunter ay kayang mag-akomoda ng 4 na tao. Meron ding isang S-rank hunter na magsisilbing mentor nila. Tinanong ni Minwoo kung ang mentor ba ang magga-guide sa kanila. Medyo pero hindi sagot ni Haro, isipin lang daw nila na mga counselor ang mga ito. Nandito ang mga S-rank para mabantayan ang mga A-rank hunter na mapasobra ang pag-amit sa kanilang kapangyarihan. Para din mapigilan ang casualties dahil sa pag-aaway ng mga hunter. Ang patakaran daw ng colony ay solo play. Nalito si Minwoo dahil kanina lang ay sinabi ng 2 na 4 na hunter ang magkasama, ang ibig sabihin daw ni Haro ay ang akomodasyon lang sa kwarto pero hindi isang party. Kailangang mag-isa lang ang hunter na pumasok sa tower at maklear ito. Pinapasok na si Minwoo sa opisina ni Manager No, ang tagapangalaga ng colony. Pumasok na nga si Hunter Baphomet at nagpakilala naman si Manager No sa kanya. May isang hunter na pala na una sa kanya sa loob, walang iba kung hindi si Hunter Griffin. Ano daw ang ginagawa niya dito? Tanong ni Minwoo. Mukhang magkakilala na daw sila, saad ni Manager No. Kahit si Manager Jae-wook ay nagulat nang marinig na nasa colony na si Griffin. Nasa tamang daan na siya muli para maging S-rank kaya di na daw kailangan na pumunta pa siya doon. Dagdag pa na balita ni Zest ay hindi na daw niya madalas makita si Team Manager Ma Song-on. Balik naman sa opisina ni Manager No. Patuloy niyang ipinaliwanag ang mga sistema sa kanilang 2, napansin niyang kumpiyansa si Baphomet at Griffin. Ito din daw ang nakita niya sa mga baguhan hunter pero makalipas ang mga panahon na natili sila sa colony ay kinain sila ng lugar na ito. Para makasurvive sa lugar na ito ay kailangang hindi sila makain ng lugar na ito bagkus sila dapat ang maghari sa lugar. Maraming hunter din ang naging S-rank dahil nanatili sila dito sa colony, isang halimbawa na si Raven. Base daw sa reaksyon ng 2 ay malaki ang impact ni Raven, ang pinakamalakas na hunter sa kanilang 2. Ano daw ang masasabi nilang 2 ngayong nandito na sila sa tinatawag na colony? Ayon kay Griffin ay wala pa siya masyadong naiisip na paraan para magtagumpay pero ang alam niya ay magiging S-rank siya kapag natalo niya ang lahat na demonic beast sa mga tower ng colony. Natawa lang si Minwoo sa sagot ni Griffin. Tinanong ni Manager No kung ano naman ang masasabi ni Minwoo.
Ngumiti lang si Minwoo at sinabi na ang pinakagusto niyang gawin dito sa colony ay labanan ng lahat ng mga malalakas na hunter. Tumawa lang si Manager No, hindi daw ito ang kadalasang maririnig sa mga hunter. Nagpaalam na sila at aabangan daw ni Manager No kung sino sa kanilang dalawa ang unang magiging S-rank. Habang naglalakad ay iniisip ni Minwoo kung bakit nandito na naman si Griffin. Baka stalker niya daw ito. Nakarating na nga si Minwoo sa kanyang kwarto tutuluyan. Pagbukas niya ng pinto ay napakadilim at mukhang walang tao. Biglang may sumulpot sa likod niya at sinabi na nandito daw siya. Nagulat si Minwoo sa taong nakamaskara. Bigla namang lumiwanag at may nag-surprise sa kanya. Kanina pa daw nila hinihintay si Hunter Baphomet. Ang codename niya daw ay nababagay dito sa colony. Nagpakilala ang taong nakamaskara, si daw si Lunatic, isang S-rank at siya ang magsisilbing mentor nila. Ang lalaking medyo mapula ang buhok ay si Hunter Guilty, ang isang lalaking tila walang gana naman ay si Jackal at ang lalaking may dilaw na buhok ay si Hyper. Sila daw ang makakasama niya sa kwarto. Inalok na nila si Minwoo ng maiinom pero sa isip ni Minwoo, sino kaya ang mga ito? Bakit napakapalakaibigan ng mga ito sa kanya? Makalipas ang ilang sandali ay nagising si Minwoo. Ginasing siya ni Hunter Lunatic. Mukha daw nakainom siya kagabi ng marami. Oras na para bumangon. Walang matandaan si Minwoo sa nangyari. Bigla lang siyang nakatanggap ng mensahe mula sa system niya na na-clear na ang Tower of Wrath. Hindi niya maalala paano na-clear ang tower na yon. Bumangon na siya sa kanyang higaan at sa labas ay naghihintay na ang ibang mga hunter. Ibinahagi sa kanya na merong kompetisyon sa kanilang apat. Kung sino ang hunter na may pinakamaraming tower na na-clear ay makakatanggap ng 3 puntos, ang pangalawa daw ay makakatanggap ng 2 puntos, at ang pangatlo ay 1, ang huli daw at walang na-clear na tower ay si Baphomet kaya wala siyang matatanggap. Nagsitawanan ang lahat dahil walang na-clear si Baphomet. Dapat daw ay hindi siya uminom ng madami kagabi. Tumawa din si Minwoo sa kanila pero ikinagulat ng lahat nang binasag niya ang lamesa. Tinanong niya ang tatlo kung pinaglalaroan daw ba siya ng mga ito. Dahil sigurado, mag-e-enjoy siya. Ano kaya ang nangyari kay Minwoo, bakit wala siyang maalala at ano kaya ang mangyayari sa 3 makong na yon? Alamin po nating mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!